Magandang araw po sa bawat isa. Ang ating pong susunod na serye ng pag-uusapan ay tungkol sa sanlibutan. Sa wikang Ingles, ito ay world at alam natin na ito ay nagbibigay ng kaunting kalituhan sa marami sapagkat sa dalawang talata lamang ng Biblia ay makikita natin na tila ito ay magkakontra. Sinabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Diyan ay makikita natin na sinasabi niya na mahal ng Diyos ang sanlibutan. At siya ay gumawa ng daan upang ito ay mabigyan niya ng daan ng kanyang kaligtasan. Subalit sa isang dako naman sa 1 John chapter 2 verse 15 ay sinabi niya, "Do not love the world or anything in the world, for if you love the world, the love of the Father is not in you." Hindi ba malinaw na magkakontra ang dalawang yan? So alin ba talaga sa dalawa ang dapat nating gawin? Mahalin ang sanlibutan o kaya ay huwag mahalin ang sanlibutan? Ano po sa palagay ninyo? So nakikita po natin na ang ating mga pag-uusapan sa susunod na serye ng video ay napakahalaga para sa buhay mo. Sinisigurado ko na kapag hindi mo naunawaan ang bagay na ito, ay malalagay sa panganib ang iyong walang hanggang buhay. So dito sa ating pag-uusapan sa unang pagkakataon ay nais kong ipakita sa inyo ang kahalagahan ng pangunawa tungkol sa salitang ito at kung paano naman tayo magkaroon ng katagumpayan laban dito. Sa tingin ko, sa pamamagitan ng aking mga sinabing yan, ay meron na kaagad kayong naaninag na tila napakadelikado nga na hindi maunawaan ng isang tao ang salitang ito. Bagamat alam ko na hindi ko maibibigay lahat ang mga detalye kung paano tayo maging matagumpay sa ating buhay sa sanlibutan ito, ay bibigyan ko kayo ng pangunahing hakbang kung paano tayo magkaroon ng kailangan natin upang tayo ay makaligtas sa kapangyarihan ng sanlibutan ito. Ang banal na kasulatan ay tumutukoy ng isang bagay sa tatlo kapag ka nababasa nyo ang salitang ito, sanlibutan. Nais ko pala kayong palalahanan na mahalaga na kayo ay may ballpen at saka papel na susulatan, ganun din ang inyong mga Biblia, sapagkat ito ay masusing pag-aaral tungkol sa bagay na ito. Ulitin ko po yung sinabi ko kanina na isa sa tatlo kapag ka nababasa ninyo ang salitang sanlibutan sa Biblia. Ang unang-una ay yung tinatawag na earth sa wikang Ingles ay ang mundong ito na ang ibig sabihin ay sangkalupaan, ang ating globo. At yan ang kalimitang ibig sabihin kapag ka nababanggit sa lumang tipan. Halimbawa ay sa Genesis 11:1, basahin ko sa inyo, ganito ang sinabi, "And the whole world was of one language and of one speech." Tingnan niyo po at papalitan ko yung salitang world ng earth at makikita niyo na walang pinagkaiba. "And the whole earth was of one language and of one speech." Maraming beses na binanggit ang salitang ito sa lumang tipan at kung titingnan ninyo, talagang yan ang tinutukoy niya kalimitan. May mga pagkakataon din naman na ganun din sa bagong tipan sa mga ilang talata na binabanggit. Babasa po ako sa inyo ng ilan. Ang una natin ay John 8:23. John 8:23. "But he continued, You are from below, I am from above. You are of this world, I am not of this world." Yan po ay pananalita ng Panginoon na sinasabi niya o tinutukoy niya ang salitang world nang ibig niyang sabihin ay ang lupang ito, ang ating globo na pinananahanan ng mga tao. Kung kabisado ninyo ang Gawa 1:8, ganito ang sinabi doon, "And you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be witnesses unto me, unto Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the world." Pansinin niyo at makikita ninyo na ang
tinutukoy diyan ay tungkol sa ating globo o tungkol sa sangkalupaan na nais ng Panginoon na marating ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng Ebanghelyo ang lahat ng mga nilalang sa buong mundo. So yan po ang unang ibig sabihin kapag nababanggit ang salitang world sa banal na kasulatan. Ngayon, masama ba na ito ay mahalin natin o hindi? At sinisigurado ko na hindi masamang mahalin ang ating tahanang mundo. Sa halip ay pinapakita ng banal na kasulatan na dapat itong mahalin at alagaan natin, tayong mga nananahan sa mundong ito. Ang susunod o pangalawa na ibig sabihin kapag nababanggit ang salitang ito, una ay tingnan natin sa Psalm chapter 9 verse 8. Psalm chapter 9 verse 8. Sinabi roon, "And he shall judge the world in righteousness, he shall minister judgment to the people in uprightness." Ano po ang ibig sabihin ng world dyan? Ang ibig sabihin ng world dyan ay tao o kaya ay mga bansa. At yan ang pangalawang ibig sabihin ng salitang world sa banal na kasulatan. Marami rin ito sa Old Testament. Lalo na ay hindi gaanong ginagamit ang salitang Gentiles, kundi nations ang ginagamit na nangangahulugan na sila yung mga labas sa bansa ng Israel, mga tao na kalaunan ay nais isama ng Diyos sa kanyang pagliligtas. Alam natin ang John 3:16 na yun din ang ibig sabihin ng sinabi niya, "For God so loved the world," na nangangahulugan ang sangkatauhan, mga tao na tumalikod sa Diyos ay minahal ng Diyos at siya nga ay gumawa ng daan para sila ay maligtas. Mababasa rin yan sa verse 18. Pero sa Matthew 28, 19-20, nagsabihin ng Panginoon, "Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you." The Lord is sending His people throughout the world to reach them through the gospel. At yan ay nabanggit din sa Mark 16:15. "Go ye into all the world and preach the gospel." So yan po ang pangalawang ibig sabihin ng salitang world sa banal na kasulatan. At ang pangatlo na ibig sabihin ng bagay na ito ay yung masamang sistema ng sanlibutan. The evil system of this world. Sa bagay na ito ay dito po tayo magfo-focus sapagkat ito po ay mapanganib para sa mga nagnanais makarating sa buhay na walang hanggan. Magbabasa ako ng napakaraming talata sa banal na kasulatan at makikita nyo that there is an enormous danger in this world, and that is what we need to understand. Sinabi ng 1 John 5:19, "We know that we are children of God and that the whole world is under the control of the evil one." Kung titingnan natin ang salitang ito, hindi lamang tumutukoy tungkol sa sistema, kundi ang ibig din niyang sabihin ay ang buong sanlibutan, lahat ng mga bansa. Pero nagagawa ito ng dyablo sapagkat gumawa siya ng sistema na nais niyang ipasok ang lahat ng mga tao sa sistemang ito para sila'y kontrolin at maging alipin niya sa kasamaan. Nais kong sabihin sa inyo na ang sanlibutang ito ang pinakamalaking kulungan ng dyablo at ang problemang malaki ay kinagigiliwan ito ng maraming tao. Nagawa ng dyablo na maging masaya ang mga tao sa kanilang tanikala, sa kanilang kulungan at nag-e-enjoy sila rito at ayaw nilang iwanan. Mamaya ay ipakita ko sa inyo kung ano ang kaibahan ng mga pinili ng Diyos, ng mga anak ng Diyos tungkol sa bagay na yan. Ang ipinapakita ko lang muna sa inyo rito ay may sistema sa mundong ito na pinapatakbo ng dyablo. At kung hindi tayo maging aware at hindi natin alam kung ano ang ating gagawin upang tayo magkaroon ng ganap na kalayaan,
ay malalagay tayo sa panganib, maging tayo na mga sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Isang talata pa ang ating babasahin sa Santiago 1:27. Sinabi, religion that God our Father accepts as pure and faultless is this, to look after the orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. Yun po ang pinaka-focus natin dito. Yung keep oneself from being polluted by the world. Ang pollution dito ay hindi yung nasa ating alapaap, hindi sa ating kahanginan. Ang pollution dito ay tungkol sa spiritual, tungkol sa bagay na makapagpaparumi sa atin, na magdadala sa atin sa kapahamakan. At yan ang sinasabi niya rito, na ingatan ng mga mananampalataya, at kung totoo na tayo ay may relihiyong wagas at maging kasangkapan o maibibilang na kasangkapan ng Diyos at ibibilang ang ating mga gawa na pagkalinga sa mga nangangailangan, katulad ng nababanggit dito, ay kinakailangan munang ingatan natin ang ating mga sarili sa contamination ng mundong ito. Magandang itanong ito sa atin sa pagkakataong ito. Contaminated ba ang iyong buhay? Ibig sabihin ay napopollute ba ito ng sanlibutan? At ako'y naniniwala na maraming Kristiyano ay nasa ganitong kalalagayan, at ang nakakalungkot ay sa iba na hindi nila alam, subalit higit na nakakalungkot yung alam nila, at sila ay naglalabunoy sa dumi ng sanlibutang ito. Ganito pa ang sinabi ng Roma 12:1-2, payo ni Apostol Pablo para sa mga Kristiyano. Sinabi niya, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifices, holy and pleasing to God. Sa Tagalog ay sinabi ni Apostol Pablo, ipinamamanhik ko sa inyo, ipinapakiusap ko sa inyo na ialay ninyo ang inyong mga sarili alang-alang sa habag ng Diyos bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang inyong tunay o spiritual na pagsamba sa Diyos. Sa verse 2, ganito ang sabi, and do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Diyan ay makikita natin na nagbibigay si Apostol Pablo ng babala na merong pattern ang sanlibutang ito na hindi dapat pinapasok ng mga mananampalataya. Do not conform. Huwag kayong gumaya sa ginagawa ng sanlibutang ito. Sa halip ay magsipagbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong kaisipan. Marami tayong katotohanang makikita rito, pero ipinapakita ko sa inyo na merong panganib na ibinibigay ang sistema ng sanlibutang ito na nakita natin na kontrolado ng dyablo, at yan ay kailangan nating ingatan. Lagi kong naririnig ang maraming mga ngaral na sa halip daw na ang mga iglesia ay naiimpluwensyahan nila ang sanlibutan. Ang sanlibutan ay nadala na sa loob ng mga ilang iglesia ng mga mananampalataya. At ako'y naniniwala sa katotohanan yan na marami ay worldly Christians and worldly church. Kung maalala ninyo, doon sa natapos nating pag-aaral tungkol sa 7 iglesia ng Diyos, ay makikita natin na meron dong may problema tungkol sa pagiging makasanlibutang iglesia. Ayaw na ayaw ng Diyos na tayo ay masakop ng sistema ng sanlibutang ito. Ayaw ng Diyos dito. Maalala ko sinabi ng Panginoon sa kanyang pananalangin, they are in the world, but they are not of the world. At maalala ko rin yung sinabi niya na I am not of this world, na nangangahulugan na hindi siya makasanlibutan. Kaya kung papansinin natin sa ating kapanahunan ay makikita nyo ang mga iglesia
na ang kanilang mga gawain ay parang mga comedy bar, parang entertainment agency, na talagang nandoon yung mga ginagawa ng sanlibutan ito para makaakit ng mga Kristiyano. At ang bagay na yan ay hindi nangyayari yung sinabi ni Apostol Pablo rito, but be transformed by the renewing of your mind. At alam natin na nangangahulugan yan na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay unti-unti ay nababago tayo bilang mga mananampalataya. Malala nyo yung nababanggit ko tungkol sa kaloob ng Diyos. Hindi lamang ang anak ng Diyos na namatay para sa ating mga kasalanan, kundi ang kanyang banal na espiritu rin naman na tumutulong sa atin para tayo ay magtagumpay laban sa kasalanan at maging ganap at maging katulad ng kanyang bugtong na anak. Pero ano ang basehan natin sa lahat ng mga pagtuturo ng banal na espiritu sa atin kung wala ang salita ng Diyos? At ang katotohanan na hindi natin pwedeng paghiwalayin ang banal na espiritu at ang salita ng Diyos. Yan ang salaminan natin kung tayo ay talagang nagbabago at nabubuhay para sa Diyos. Talagang ang bagay na ito ay napakarami sa banal na kasulatan at titingnan natin maigi ito. Baka katulad ng babala ni Apostol Pablo rito na sa halip na tayo ay nagbabago, nakapasok na pala ang sanlibutan sa atin o maging sa ating mga iglesia at hindi na nahihiwalay o nalalayo ang mga mananampalataya sa buhay na kinamuhian ng Diyos, sa buhay na nais iligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, at nakontrol na sila ng sistema ng sanlibutan ito. Tandaan natin, doon sa ating talatang nakita na ang may kapangyarihan sa mundong ito ay walang iba kundi ang dyablo. Siyang gumawa ng sistema na nangangahulugan napakahirap o hindi makakalabas ang tao maliban sa kagagawan ng Diyos. Malala ko diyan yung bahagi ng kantang Hotel California na sinabi doon, but you can never leave. You can never leave. Nababanggit ko ang bagay na yan sapagkat alam ko na ang kantang yan ay ginawa ng isang kontrolado ng dyablo. Punta tayo sa ating pangalawang dapat nating maunawaan tungkol sa bagay na ito. Man lost dominion of the earth to Satan. Man lost dominion of the earth to Satan. Kung babalikan natin ang kwento ng banal na kasulatan tungkol sa paglalang ng Diyos sa lahat ng bagay sa mundong ito at ang pagkakaloob niya ng autoridad sa tao nung una upang siyang mamahala sa mundong ito, ay nangangahulugan na ang mundong ito ay nakalaan para sana pagharian ng tao. Pero alam natin na dahil sa kasalanan ay nasakop na ito ng dyablo. Sa pamamagitan ng kasalanan ay nangangahulugan ito ng pagpapasakop o pagsuko ng tao sa kanyang kapangyarihan upang gawin ang kalooban ng Diyos sa mundong ito. Basahin ko po ang Genesis chapter 1 verse 27 to 28. Chapter 1 verse 27 to 28. Ganito ang kanyang sinabi. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves along the ground. Pansinin niyo yung sinabi ng Panginoon sa tao nung una. Ganito ang sabi rito, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Fill the earth and subdue it. Na nangangahulugan na ilagay niya ito sa kanyang ilalim, kontrolin niya ito sa kanyang kapangyarihan. Rule over the fish of the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves along the ground. Rule means there is power and authority in His word over them. At alam niyo ba kung bakit ko isinama ang verse 27? Sapagkat naniniwala ako na yung imahe ng Diyos sa tao, yun ang tanging kapangyarihan niya at connection niya
doon sa pinanggagalingan ng kapangyarihan upang kaya niyang pamahalaan ang mundong ito nung una. At alam natin na yan ang sinira ng kasalanan. The image of God in man was marred, destroyed when sin entered into this world. Nawala niya ang kapangyarihan dito sa ipinagkaloob ng Diyos sa kanya, at dahil siya ay nagsuko ng kanyang buhay at autoridad sa pamamagitan ng pagpasok sa tukso ng diablo o sa pamamagitan ng pagkakasala, ay nakuha ng diablo ang kapangyarihang ito para pamahalaan ang mundong ito, para maging kanya ang paghahari sa mundong ito. Kaya makita natin mamaya kung ano ang kaugnayan ni Satanas sa mundong ito. At ngayon pa lamang ay maaari kong ipaalala sa inyo, nang tuksohin ng diablo ang Panginoon na ialok sa kanya ang kayamanan ng buong mundong ito, ang kapangyarihan sa buong mundong ito, ay hindi tinanggihan ng Panginoon na hindi kanya ito, kundi tinanggihan niya ito para hindi siya magkasala sa tunay na may-ari ng sanlibutan ito at nagkaloob at pinanggagalingan ng kapangyarihan para pamahalaan ito. Walang iba kundi ang Diyos. Nawa po ay ikintal natin sa ating mga kaisipan ang bagay na ito, na itong imahe ng Diyos ay nawala ng tao at siya naman ang dahilan ng pagparito ng anak ng Diyos to restore that image of God. Siya lamang ang nasa imahe ng Diyos Ama. At kung babasahin ninyo ang dulong bahagi ng 2 Corinthians 4:4, Christ is the image of the invisible God. Colossians 1:15, siya ang pinananahanan ng kabuuan ng pagka-Diyos ng Ama. At ang punto ko diyan ay naparito ang anak ng Diyos para ibalik ang imaheng ito sa tao na siyang pinakamatinding ipinagkatiwala ng Diyos mula sa kanya nang lalangin niya ang tao. Tandaan niyo ang sinabi kong yan. Maraming ipinagkatiwala ang Diyos sa tao, pero yung galing sa kanya mismo, that image, ay mula sa kanya mismo. Ang susunod nating titingnan sa pagkakataong ito ay ang kaugnayan ni Satanas sa mundong ito mula ng nagkasalang tao, at katulad ng sabi ko kanina, ay nakuha niya ang kapangyarihan dito. He is an authority because that authority was lost by man, Adam himself, na siya namang naisibalik ng Panginoon sa atin. So, ganito ang sabi ng John 14:30 at 31. I will not say much more to you, for the prince of this world is coming. He has no hold of me. Nakita ba ninyo ang sinabi ng Panginoon? Sinabi niya na ang prinsipe ng sanlibutang ito ay walang iba kundi ang diablo, at siya'y paparating na sa panahong yan. Pero ang sabi ng Panginoon, He has no hold of me. Ano ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin niyan ay dahil hindi nagkasala ang Panginoon, ay walang mapanghahawakan ang diablo sa kanya. Diyan ay maalala ko yung sabi ng Ephesians chapter 4:27 na, and do not give a foothold for the devil. Ibig sabihin ay huwag panatilihin ang sama ng loob, ang galit sa atin, na siyang daan upang may panghawakan ang diablo sa atin. Now, ituloy ko po sa verse 31. Nice kung makita nyo ang katotohanan ito. But he comes so that the world may learn that I love the Father and do exactly what my Father has commanded me. Nawa po ay mapansin nyo ang katotohanan ito. Una ay binanggit ng Panginoon, He has no hold of me. Wala siyang panghahawakan sa akin, wala siyang control sa akin kahit katiting. Bakit? Sa verse 31 ay sinabi ng Panginoon, because I love the Father and do exactly what my Father has commanded me. Diyan ay makikita natin na magkakaroon na tayo ng idea kung paano mawalan ng kontrol ang diablo sa ating buhay. O kaya ay sabihin nating kapangyarihan, o kaya ay karapatan sa ating buhay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas ng Diyos, lalo na sa mga batas ni Kristo sa ating kapanahunan. Alam niyo po, nais kong sabihin ito,
na sa ating kapanahunan nakikita ko na maraming binibigyan ng diin ng mga mananampalataya at isa sa mga hindi nila nababanggit ay tungkol sa pagsunod. Pero kung titingnan natin sa mga salitang ito ng Panginoon at sa kanyang pagparito para ibigay ang batas ng kanyang kaharian at ang pamantayan ng kanyang tipan sa tao, the provisions of the covenant, lahat ng yan ay nandoon sa mga batas ni Kristo na sinabi niya, teaching them to obey everything that I have commanded you. Pero hindi ito ginagawa ng maraming mga nagsasabing born again. Hindi nila pinag-aaralan ang mga batas ni Kristo, itinakwil ito, parang ayaw nila nito, boring ito sa kanila. At yan ay makikita natin na tinatanggihan nila ang paraan para sila ay makalaya sa kapangyarihan ng dyablo at maging sa pagkakulong sa sanlibutang ito. Punta tayo sa 2 Corinthians 4:4. Ang tinitingnan natin dito ay ang kaugnayan ni Satanas sa sanlibutang ito. Siyempre, kapag sinabi nating dyablo o kaya ay si Satanas, masama lagi ang intention niyan. Laging kaakibat niyan o kakambal niya ng kasamaan, kaya maging maingat tayo. At ipinapakita ko sa inyo ang kaugnayan ni Satanas sa sanlibutang ito. At ang nakita natin, siya ang prinsipe. Ang una kong naiisip diyan ay tila siya ang nag-ahari. Pero ganito ang sabi ng 2 Corinthians 4:4. The God of this world has blinded the minds of the unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Ito yung nababanggit ko sa inyo kanina, na ang Panginoong Kristo ay naparito tangan o taglay ang imahe ng Diyos upang ibalik sa tao ang bagay na yan. Pero ang nais kong makita natin dito ay yung kaugnayan ni Satanas sa sanlibutang ito. At sinasabi ni Apostol Pablo, the God of this world. Ano po ang ibig sabihin yan? Siyempre, kapag ka nababanggit yan, bagamat alam natin na meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tingnan niyo yung mga Diyos-Diyosan sa mundong ito, yung mga sinasamba ng mga sinaunang tao, yung mga Diyos-Diyosan ng mga Griego noon, ay ipinapalagay nila na sila yung mga makapangyarihan. Pero makikita natin dito si Satanas bilang Diyos ng sanlibutang ito, na kung hindi ka sa Diyos, hindi ka anak ng Diyos, sinisigurado ko, siya ang Diyos mo, ayaw mo't sa gusto, alam mo hindi, siya ang Diyos mo. Ang angahulugan ng bagay na yan, kapag hindi ka nagpasakop sa Diyos, ipapakita ko po sa inyo mamaya ang bagay na ito, ay sinisigurado ko na ikaw ay naglilingkod kay Satanas, ayaw mo't sa gusto, alam mo hindi, si Satanas ang iyong pinaglilingkuran. So siya ang prinsipe ng sanlibutan, siya ang Diyos ng sanlibutan. At dito naman sa 1 John 5:19, 1 John 5:19 ay ganito ang sabi, we know that we are children of God and that the whole world is under the control of the evil one. Hindi ba ninyo napapansin yan? Na tayo daw ay mga anak ng Diyos. At ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Kaya huwag tayong magtaka na ang sistema ng sanlibutan ito ay kinamumuhian ng Diyos at alam ni Satanas ang kanyang ginagawa na ito ay laban sa kalooban ng Diyos sapagkat nais niyang maghiganti sa Diyos at ang isa pa ay nais niyang isama ang mga tao na kanyang kinamumuhian sa kanyang destinasyon sa walang hanggan. Nawa po ay ilagay natin sa ating isipan ang bagay na ito. And the whole world is under the control of the evil one. And the whole world is under the control of the evil one. Kaya kung hindi ka nagpapasakop sa Diyos, hindi mo ipinapaisalalim ang iyong buhay sa Panginoon, katulad ng nababanggit dito na sinabi niya, we know that we are children of God. Ibig sabihin ay naging anak tayo ng Diyos hindi sa titulo at pangalan, kundi yung imahe ng Diyos, yung mga gawa niya, yung righteousness and holiness ni God ay napasa atin at patuloy nating isapamuhay nang sa gayon ay mahihiwalay tayo
sa mga nasa kontrol ng dyablo. Nakukuha ba ninyo ang ibig kong sabihin dito sa bagay na ito? Kung gayon ay makikita natin ng tuloy-tuloy ang halaga ng pag-aaral natin sa bagay na ito. At sana po ay mapansin nyo na lahat ng mga sinasabi ko rito ay nasa banal na kasulatan. Hindi ito mula sa akin, hindi ko ito gawa-gawa. Ito ang sinasabi ng Biblia. Kung hindi mo ito paniniwalaan, hindi ka nagkakasala sa akin. Ang Diyos ang tinatanggihan mo at ang mga babalang ito ay ginawa, inilagay dito para tayo ay magkaroon ng awareness tungkol sa banta ng dyablo at ng sanlibutan ito sa ating buhay. By the way, mga kapatid, meron tayong tatlong kalaban. Number one, ang dyablo. Talunan na siya, pero gumagawa pa rin siya ng lahat ng kanyang magagawa na kung tayo ay pairalin natin ang ating laman na siyang isa sa ating mga kalaban, yung ating mga laman, yung ating mga lumang kalikasan, kung paiiralin natin yon, ay mahuhulog tayo sa tukso ng dyablo sa pamamagitan ng sanlibutan ito. So ano itong mga kalaban natin? Ang dyablo, ang sanlibutan, at ang ating laman, ang mga nais ng ating laman. Kaya nga sinasabi ng Biblia na dapat ay mabuhay tayo sa nais ng Espiritu, nang sa gayon ay mapagtagumpayan natin ang nais ng ating laman na inaalok sa atin ng dyablo sa pamamagitan ng sanlibutan ito na nagagawa niya sa mga walang pananampalataya sa Diyos. Tandaan natin na ang dyablo ay mandaraya at ang pandaraya ng dyablo ay hindi basta-basta sapagkat nagawa niyang dayain si Adan at si Eva na may perpektong kaisipan sa panahon na yon at hindi pa nila nararanasan kasalanan. Lalo't higit tayo sa ating kapanahunan. Ang tanging kanlungan natin ay ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita at ang pagpapasakop sa banal na Espiritu na nasa atin kung tayo ay tunay na ipinanganak na muli. So ulitin ko yung ibinigay ng Biblia na kaugnayan ni Satanas sa mundong ito. He is the prince of this world, he is the God of this world, and he controls the whole world. Hindi ba't nakakatakot ang bagay na ito, mga kapatid? Alam natin na walang mabuting intensyon ng dyablo sa buhay ng tao. Alam niya ang kanyang destinasyon. Alam niya ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kanyang hangganan, ang walang hanggang lawan ng naglalagablab na asupre. At alam niya na hindi niya na maliligtasan ang bagay na yan. Lahat ng mga nakahula sa banal na kasulatan ay nakita niya na naganap ito at mga iilan na lamang ang nakahula tungkol sa kanya. At isa diyan ay ang pagtatapon sa kanya sa lawan ng naglalagablab na asupre, kaya't ginagawa niyang lahat ng kanyang magagawa upang dayain ang buong mundo. At yan ay makikita natin sa ating pang-apat na talata sa Pahayag 12:9. Pahayag 12:9. Pero meron lang akong maalala doon sa the devil controls the entire world. The whole world is under the control of the evil one. Alam natin na hindi mag-isa si Satanas. Satan is not omnipotent. Satan is not omnipresent. But he have trillions of demons. Na kung titingnan natin, na ipinapalagay na 100 of trillions ang naiwan sa Diyos na anghel na naging tapat sa kanya, nangangahulugan yan na yung 1/3 nun ay 33 trillions of fallen angels. That means the demons. At kung naniniwala tayo na ipapalagay natin na 8 billion lamang ang populasyon ng sanlibutan ito, ay nangangahulugan na bawat tao ang katumbas niyan sa mga demonyo ay mahigit 4,000. Kung i-compute ninyo, ang 33 trillions divided by 8 billion, ay aabot yan ng 4,125. 4,125. Ulitin ko lang ang aking pinupunto na bawat isang tao ang katumbas niya pagdating sa mga demonyo ay 4,125. So balikan natin itong Revelation 12:9, kaugnayan ng dyablo sa sanlibutan.
The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. Who leads the whole world astray. Marami pong pananaw dito sa panahon kung kailan itinapon si Satanas sa mundong ito. Pero ang nais kong makita natin dito, mga kapatid, ay yung sinabi rito, who leads the whole world astray. Ang ibig sabihin ay dinala niya ang lahat ng tao sa mundong ito o ang buong sanlibutan sa paglayo sa Diyos. Ano man ang sasabihin natin, whether doon sa kasalanan o dahil doon sa kasalanan o ang pandaraya niya sa buong mundo sa ating kapanahunan, ano man ang sinasabi nito, ay nangangahulugan pa rin ito ng panganib. He has led the whole world astray. At sinisigurado ko, isa tayo sa dinaya ng dyablo sa bagay na yan. Kung uumpisan natin sa pasimula ng kasalanan o dahil sa kasalanan, pero dahil na rin sa habag ng Panginoon sa atin nung tayo ay sumampalataya sa kanyang bugtong na anak, ay nagkaroon tayo ng pag-asa. Naalis tayo doon sa mga inalis niya sa landas patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya kung titingnan natin dito ay napakamapanganib ng sanlibutan ito na kinokontrol ng dyablo, siyang prinsipe, siyang Diyos, at sinasabi rito na dinala niya sa paglayo ang lahat ng tao o mga bansa sa Diyos. Alam nyo, ang unang nakikita ko na reaction ng marami dyan ay yung sasabihin nila, nakakilala ako sa Panginoon, well, ligtas na ako. Mga kapatid, huwag tayong padadaya sa dyablo na inaakala natin na tayo ay ligtas na dahil lamang sa pagtanggap kay Kristo bilang tagapagligtas natin. Do not be fooled by that, because the devil is cunning na nagawa niyang dayain si Adan. Ganito ang sabi niya kay Adan at kay Eva, hindi kayo mamamatay. Alam ng Diyos na kapag kayo ay kumain, mabubuksan ang inyong mga mata, magiging matalino kayo at magiging parang Diyos kayo. Nadaya ang ating mga ninuno sapagkat ang ganda-ganda ng pangako ni Satanas sa kanila. Lalo na sinasabi niya, makakakain na kayo, hindi pa kayo mamamatay. Parang sinasabi din sa atin na tinanggap mo si Jesus, ligtas ka na. Kahit magkasala ka at magpatuloy ka sa kasalanan, alam niyo mga kapatid, ingat kayo sa ganyang mga pananaw sapagkat meron tayong goal sa ating buhay bilang mga mananampalataya at tayo ay hubugin sa wangis ng Panginoong Kristo upang lubusang makalaya sa kanyang kontrol at sa bihag ng sanlibutan ito. Ayoko pong magtapos sa pagkakataong ito na hindi niyo malalaman kung paano tayo magkaroon ng kapangyarihan at tagumpay laban sa sanlibutan. Ialis na natin si Satanas sapagkat siya ay talunan na. Subalit ginagamit pa rin niya ang sanlibutan ito katulad ng ating nakikita sa mga talatang ipinakita ko sa inyo. So, ipapakita ko sa inyo ang ating kapangyarihan at tagumpay sa sanlibutan ito. Ganito ang sabi ng 1 John 5:3-5. 1 John 5:3-5. In fact, this is love for God, to keep His commands, and His commands are not burdensome. Verse 4, for everyone born of God overcomes the world. Ulitin ko po yan. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is he that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus. Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Ang dami pong katotohanan dito. Ang una kong nais nating makita ay ang tanging magtatagumpay lang sa sanlibutan ito ay yung mga totoong anak ng Diyos. Well, alam ko na lahat ng tao aangkinin ang bagay na, bakit kayo lang bang anak ng Diyos? Huwag niyo pong sabihin sa akin yan. Sapagkat kung babalik kayo sa John chapter 3, ay ia-identify niya sa inyo kung sino ang mga totoong anak ng Diyos.
Hindi lahat ay anak ng Diyos. Mga anak tayo ng Diablo dahil sa ating mga masasamang gawa. At kung magpapatuloy ka sa masamang gawa, wala ka sa imahe ng Diyos, wala ka sa imahe ng Panginoon, ikaw ay nasa imahe ng Diablo. At tingnan nyo rito, bago niya sinabi ito, kung sino ang mga anak ng Diyos, ay binanggit niya rito yung ganito. In fact, this is love for God. To keep His commands, and His commands are not burdensome. Ngayon, nag-aaral ka ba ng mga batas ni Kristo? Baka ang gusto mo, yung kay Moises, hindi para sa iyon. Huwag mong pangarapin na sundin ang mga batas ng Diyos sa Israel. Hindi ka kasama doon. Ang mga batas ni Kristo ang ipinapatuloy niya sa lahat ng tao sa sanlibutan ito. Ngayon, nag-aaral ka ba ng mga batas ni Kristo? Go and make disciples of all nations. Teach them to obey everything that I have commanded you. Ngayon, nag-aaral ka ba ng mga batas ni Kristo? At yan ang alam kong tinutukoy niya rito. Pero sabi niya, and His commands are not burdensome. For us to identify ourselves to God, first of all, is that we believe in the Son of God. When we believe, mga kapatid, malaki ang implikasyon yan. Pero bago ko pupuntahan yon, sabihin ko muna sa inyo rito na kailangan at alam natin na yan ang basic, ang mga batas ni Kristo ang dapat itinuturo sa mga mananampalataya. Kung ikaw ay sumasampalataya, hindi mo pa ito nararanasan, mga kapatid, gumising ka. Kung ang iglesia mo ay hindi nagtuturo ng mga batas ni Kristo, delikado ka. Sapagkat kanina ay nasabi ko sa inyo na yun lang ang paraan para mawala tayo sa kontrol ng Diablo at ng sanlibutan ito, ang maging masunurin sa anak ng Diyos. Ngayon, nag-aaral ka ba ng mga batas ni Kristo? Babalikan ko po ito mamaya. Itong talatang ito, nais ko munang ipakita sa inyo itong Galatians 1:4. Galatians 1:4. Ganito ang sabi ni Pablo sa mga taga-Galacia, who gave Himself for our sins. Ang Panginoon yan. Ibinigay niya ang kanyang sarili to rescue us from the present evil age. Para tayo ay sagipin sa masamang kapanahunan o masamang mundong ito according to the will of our God the Father. Diyan ay makikita natin, ibinigay niya ang kanyang sarili, sumampalataya tayo para sa kabayaran ng ating kasalanan. Pero kailangan ma-rescue pa rin tayo doon sa kapangyarihan ng sanlibutan ito, ang masamang sistemang ito. At nakikita na natin kanina ang mga talatang binabasa ko sa inyo, halimbawa ang Roma 12:1 at 2, na kailangang mabago ang ating kaisipan para tayo ay lumaya. At dito ay makikita natin na hindi lang sapat na tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan, kundi maligtas pa rin tayo sa sistema ng sanlibutan ito. Mababago ang ating mga kaisipan. At maalala ko diyan yung sinabi ni Pedro sa mga mananampalataya sa 2:40 ng Gawa. Save yourself from this corrupt generation. Save yourself from this corrupt generation. Hindi lang sapat na sila'y sumampalataya, hindi lang sapat na sila'y patawarin ng Diyos, they must have to be saved from the corrupt system of this world. Nakukuha ba ninyo ang ibig kong sabihin? Naalala ko rin dito yung sinabi ng Panginoon sa mga Hudyong sumampalataya sa Kanya. Sinabi ng Panginoon, if you continue in my word, then you are my disciples indeed. And then you will know the truth, and the truth will set you free. So hindi lang tumigil ang Panginoon doon sa pananampalatayang yun ng mga tao. In fact, sinabi niya sa kanila, kailangan kayong matuto sa akin, kailangan kayong magpatuloy sa aking salita, at habang nalalaman ninyo ang katotohanan, kayo ay unti-unting lalaya, unti-unting lalaya. Yan ang katotohanan sa bagay na yan. Sapagkat wala pong na-born again ngayon at bukas ay alam niya na lahat, katulad ng inaakala ng marami. Now, balikan ko lang itong verse 5 dito. Sa 1 John chapter 5 verse 5, ganito ang sabi, who is it that overcomes the world? Only the one, only the one, only the one who believes that Jesus is the Son of God. Akala natin puro pananampalataya. Pero kung titingnan natin ang kabuuan ng Biblia, once na ikaw ay sumampalataya,
nangangahulugan yan na ipresent sa iyo ang mabuting balita, ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan. At diyan sa ebanghelyong yan, ikaw ay kailangan magsisi sa iyong kasalanan sapagkat yan ang problema ng tao. At kapag ikaw ay nagsisi, kailangan mong magpabautismo. At kung ikaw ay nabautismohan at ito ay approved ng Diyos, ibibigay niya ang kanyang banal na espiritu bilang palatandaan na ikaw nga ay anak ng Diyos. Walang anak ng Diyos na hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang Espiritu ng Diyos na yan ang tutulong sa iyo para maging matagumpay sa sanlibutan ito, maganap mo ang kalooban ng Ama at ang nais ng Diyos sa iyong buhay. Maraming aspeto ito, mga kapatid. Nagpapasimula pa lamang tayo, inuunawa natin kung ano ang sanlibutan ito at ang panganib dahil sa Diablo at ganun din naman kung paano tayo magkaroon ng kapangyarihan at tagumpay sa sanlibutan ito pero hindi pa tayo nagtatapos diyan. Marami tayong uungkatin dito para sa ganon ay maging malinaw sa atin ang lahat tungkol sa sanlibutan ito. Nawa po ay pagpalain ng Diyos ang ating pag-aaral na ito. Sumagana nawa ang kanyang biyaya sa ating lahat. Magandang araw po sa bawat isa. God bless.